Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,671 hanggang 3,675. Ang dalawang salitang ito ng kalokohan ay lubos na nagpasiklab kay Yan Nandway at hinayaan ang kanyang huling bakas ng pagtitiis na lumampas sa limitasyon. Ang galit na si Yan Nandway ay tumayo at lumuhad ng matagal na naging sanhi ng pamamanhid ng magkabilang binti. Pagkatapos ay bumagsak siyang muli sa lupa, ngunit hindi ito nakaapekto sa momentum ng Nan Nandway. Aaron, gusto mo ba talagang ay bully ang pamilya Yan kapag hindi mo pinapansin ang pamilya ko Yan ng ganito? Sabi ni Yan Nandway na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi ba? Hindi mo talaga akalain na mababaliw ko ang pamilya Yan Han 3,000 na nagulat sa pagbabalik ng Yan South para magtanong ng paraan. Naging mabangis ang mukha ni Yan Nandway. Akala niya luluhod siya, pero kinailangan ni Aaron na magkompromiso sa mukha ni Yan. Ngunit hindi inaasahan ang naging arrogant ni Aaron sa pamilya Yan sa kasong ito, walang kabuluhan ang kanyang pagluhod. Sabi ni Yan Nandway, sana dumating na ito, kung hindi, baka wala ka ng pagkakataon. Binuksan ni Aaron ang pinto at pumasok sa Villa C. Yan Nandway. Nanginginig siyang tumayo at umalis na may galit. Si Chi Yan kahit na hiniling ni Han Sanchen na umalis siya, sinasadya ni Chi Yan ang tungkol dito at nagkunwaring walang nangyari. Alam mo ba kung gaano kalakas ang lakas ng pamilya Yan? Tanong ni Chi Yan kay Aaron. Hindi alam ni Aaron ang tungkol sa pamilyang Yan, ngunit gusto niyang malaman na ang pamilya Yan ay may malakas na background. Kung hindi, kapag napakaraming tao ang dumating upang magpagamot, bakit si Yan Bingsan lamang ang naglakas loob na tumalikod sa kanya? Gayunpaman, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nakabatay sa makamundong kamunduhan, ngunit wala itong kahalagahan para sa around na nasa banal na kaharian. Hindi ko na kailangan pang malaman, dahil hindi ko pinapansin ang pamilya Yan. Aaron, hindi ka ba natatakot na bayaran ang iyong kayabangan? Sa pagkakaalam ko, ang ilan sa mga estudyante ni Yan Bingsan ay napakahalaga. Ang kanilang mga salita ay malamang nasirain ang pamilyang Han, mabait na paalala ni Chi Yan. You don't have to care about my business. Mas mabuting pag-isipan mo kung kailan aalis. Sabi ni Aaron. Nang marinig ito, nagdikit ang ngipin ni Chi Yan. Ang kanyang intensyon ay ipaalala kay Aaron ang kanyang kabaitan, ngunit ang Aaron ay napaka hindi makatwiran at ganap na binabaliwala ang kanyang kabaitan. Kung hindi ka natatakot sa sarili mo, hindi ka ba natatakot na madamay ang mga tao sa paligid mo? Kung talagang gusto ka ni Yan Bingsan, hindi niya pababayaan ang pamilyang So, sabi ni Chi Yan. Malungkot ang ekspresyon ni Aaron nang marinig niya ang dalawang salita ni So. Ang Aaron ay walang pakialam sa buhay at kamatayan ng ibang tao sa pamilya ni So, ngunit kung may gustong saktan si Ivory, tiyak na ipapaalam sa kanya ng Aaron kung ano ang kalupitan. Siguro hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kakayahang magtiwala. Dahil hindi ako nangangahas na bigyang pansin ang pamilya Yan, may kakayahan akong protektahan si Ivory. Hindi ko kailangan na mag-alala katungkol dito. Sabi ni Aaron. Biglang walang choice si Chi Yan kundi ngumiti. Marami na siyang nakitang mayabang at dominanteng tao, ngunit hindi pa siya nakakita ng sino mang maaaring maging mayabang sa Aaron. Sana hindi ka magsisi sa araw na iyon. Aaron ay hindi nagpatuloy sa pakikipag-usap, pabalik sa kanyang silid, siya ay magsisisi, ang kanyang sariling puso ay napakalinaw. Siyempre, nag-aalala si Chi Yan sa kanya,
at alam ni Han Sanchen na nagmamalasakit si Chi Yian sa kanya, pero ayaw tanggapin ni Han Sanchen ang pag-aalalang ito, kung hindi, maramdaman niyang mas marami pa siyang utang kay Chi Yian. Sa telepono, tinawagan ni Aaron ang daw 12. Nililinis ni Yuan Ben daw 12 ang mga taong ayaw sa kanya, ngunit pagkatapos matanggap ang tawag sa telepono mula sa Aaron, agad niyang ibinaba ang lahat sa kanyang kamay. Sa nakalipas na ilang araw mula noong umalis si Aaron ang daw 12 ay nakalutas ng maraming mga kalaban, na ginawa siyang tanyag sa Yuncheng Road. Ngunit palaging may ilang mga lalaki na gustong samantalahin ang pagbibitiw ni Mo Yang na may isang fluke mentality, kaya ang mga kamakailang problema ng daw 12 ay walang katapusan. Bumalik sa Hillside Villa sa pagmamadali, naamoy ng Aaron ang amoy ng dugo mula sa daw 12, na nagpakita na ang daw 12 ay nakasakit ng mga tao kamakailan. Okay lang na iwan ang mga gawain sa daan sa mga taong nasa ilalim mo. Hindi mo kailangang lumabas ng mag-isa. Sabi ni Aaron, I still like to do it myself. I can solve it more simply and directly. Sabi ni daw 12, kahit na iyon ang katotohanan, kailangan mong maunawaan na sa kalaunan ay iiwan natin ang lahat dito, kaya't hindi makatuwiran na mag-aksaya ka ng iyong lakas ngayon. Sabi ni Aaron, umiling si daw 12 at sinabing, I like this feeling. After all, killer ako. Walang magawa si Aaron, napakiramdam na ang taong ito ay hindi gumagawa ng mga bagay ng maayos, ngunit upang bigyang kasiyahan ang kanilang sariling mga pagnanasa, na ginagawang hindi makapagsalita si Aaron. Kumuha ng isang banal na kastanyas, Aaron sinabi sa daw 12, kumain ito. Walang pagdadalawang isip na pumalit si daw 12 at saka ibinato sa kanyang bibig. Pagkatapos ay tinanong niya si Aaron, ano ito? Lason, kung kakainin mo ito, ang laman loob ay maglalagnat. Casual na sabi ni Aaron. Ang reaksyon ng daw 12 ay ganap na naiiba sa reaksyon ni Hilaw. Narinig man niya ang sinabi ni Aaron, hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan, at hindi nagbago ang kanyang mga mata, dahil lubos niyang pinaniwalaan ang Aaron. Pagkatapos kumain, sinabi ng daw 12, masarap ito, ngunit napakaliit ng tubig. Hindi ako natatakot na ito ay lason. Curious na tanong ni Aaron. Marahang umiling si daw 12 at sinabing, iyo ang buhay ko. Kung gusto mong mamatay ako, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Kahit na lason, tinapik ni Aaron si daw 12 sa balikat. Napaka-straight ng karakter ng lalaking ito. Hanggat pinipili niyang maniwala sa isang tao, hindi siya magkakaroon ng anumang pagdududa. Siyempre, hindi madaling papaniwalaan si daw ng 12% at 100%. Sa mundong ito, Aaron lang ang makakagawa nito. Umupo ka at pakiramdaman ang pagbabago ng kapangyarihan sa iyong katawan. Sinabi ng Aaron sa daw 12. Ang kapangyarihan ng banal na kastanyas ay maaaring mabilis na mapabuti ang lakas ng kumakain, ngunit kailangan din ito ang kumakain na sumipsip ng kapangyarihan ng banal na kastanyas hanggat maaari. Sa kabilang banda, bumalik si Yan Nangwei sa ospital na malungkot ang mukha. Nitong mga nakaraang araw, inaabangan ni Yan Bingsan ang pagbabalik ni Yan Nangwei. Umaasa siya na maibabalik ni Yan Nangwei ang magandang balita sa kanya, dahil ang paggaling ni Chen Guang ay nakikita ni Yan Bingsan ang kanyang pagkakataon. Siya ay may matinding pagnanais na umasang matutulungan siya ni Han Sanchen. Ngunit nang makita ni Yan Bingsan ang ekspresyon ni Yan Nangwei, alam niyang hindi iyon ginawa ni Yan Nangwei. Di ba sabi ko sa'yo pag hindi natuloy, hindi mo na kailangang bumalik para makita ako. Nagnganga ang ngipin ni Yan Bingsan at sinabing hindi na kayang panindigan ng kanyang katawan ng matagal, ibig sabihin, balang araw ay bababa na ang tsansa niyang gumaling. Paano magiging handa si Yan Bingsan na harapin ang kamatayan kung may pagkakataon siyang mabuhay? Lolo, I've tried my best, pero hindi man lang niya pinapansin ang Yan family, sabi ni Yan Nangwei. Try your best. If you do your best, you should bring Aaron. Yan ang dapat mong gawin, galit na sabi ni Yan Bingsan. Alam ni Yan Nangwei na ayaw mamatay ng kanyang lolo. Ganon din, ayaw niyang mamatay si Yan Bingsan, dahil walang magandang plano si Yan Bingsan para sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang ganitong sitwasyon, walang magawa si Yan Nangwei, lumuhad siya, at lumuhad ng 2 araw, ngunit paano ito, hindi sineseryoso ni Aaron ang bagay na ito. Determinado ang ugali ni Aaron.
Kahit anong gawin niya, walang kwenta. Ayaw na ni Yan Nangwei na mapahiya pa ng Aaron. Sinubukan ko na lahat ng kaya kong gawin, sabi ni Yan Nangwei na nakayuko. Mabangis sa galit ang mukha ni Yan Bingsan. Ang isang naghihingalong tao ay nawalan na ng malay sa harap ng pagkakataong magpatuloy na mabuhay. Sinisisi niya si Nan Yangwei sa resulta, ngunit karamihan sa mga dahilan ay nauugnay sa kanya. Kung hindi dahil sa kayabangan niya, makikilala niya si Aaron. Kung hindi niya binyantaan ang pamilya ni Han sa harap ng Aaron, hindi magiging malayo ang relasyon nila ni Aaron. Nagmamadaling lumabas ng ward si Yan Bingsan at pumunta sa kabilang kwarto. Bagamat pansamantalang gumaling si Chen Guang, hindi pa siya nakalabas ng ospital. Sa halip, sunod-sunod na pagsusuri ang ginawa niya para matiyak na bumalik na sa normal ang kanyang katawan. Siyempre, bagamat sa medikal na pananaw, talagang mas mabuti ang kanyang karamdaman, hindi nang ahas si Chen Guang nakalimutan ang sinabi ni Aaron. Alam niya na kung may kakayahan si Aaron na pagalingin siya, tiyak na magkakaroon siya ng kakayahang magkasakit muli sa loob ng 1 taon. Yan Bingsan, bakit ka nakapasok sa ward ko? Nang makita si Yan Bingsan, nagtatakang tanong ni Chen Guang. Huminga ng malalim si Yan Bingsan. Sa matinding pagnanais na mabuhay, hindi niya maasikaso ang kalaban na nakatayo sa harap niya sa loob ng maraming taon. Sinabi niya kay Chen Guang, tulungan mo ako at hayaang iligtas ako ng Aaron kahit anong gusto mo, ibibigay ko ito sa iyo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chen Guang na matawa. Ang matanda ay handang iyuko ang kanyang ulo sa kanyang harapan, na hindi naisip ni Chen Guang. Pero sa pag-iisip, mamamatay na siya. Ano ang gusto mong gawin sa mukha? Ang mabuhay ang pinakamahalagang bagay. Sayang lang at hindi matutulungan ni Chen Guang si Yan Bingsan sa bagay na ito. Paano niya hihilingin sa Aaron na gamutin si Yan Bingsan? Yan Bingsan, sa tingin mo hindi ba ako qualified na umorder ng Aaron? Sabi ni Chen Guang. Ang mukha ni Yan Bingsan ay sobrang pangit. Siyempre, alam niyang hindi qualified si Chen Guang. Pagkatapos ng lahat, sumasang-ayon din siya sa mga kondisyon ng Aaron, at gagamutin siya ng Aaron. Ngunit walang ibang paraan si Yan Bingsan, ngayon ay kabilang na siya sa emergency medical, basta may konting posibilidad, sana subukan niya. Subukan mong magsabi ng maganda para sa akin, basta handa siyang iligtas ako, kaya kung ibigay sa iyo ang lahat, sabi ni Yan Bingsan. Katayuan, kapangyarihan, ang sandaling ito sa mga mata ni Yan Bingsan, ay lumulutang na ulap, nagsisikap para sa panghabang buhay na mga bagay, hanggang sa sandaling ito Yan Bingsan upang maunawaan kung ano ang talagang mahalaga. Mabuhay lamang ang pinakamahalaga. Wala nang mas mahusay kaysa sa mabuhay sa mundong ito, dahil kapag ang mga tao ay namatay, wala na. Nakikiramay talaga si Chen Guang kay Yan Bingsan, dahil naiintindihan niya ang mood ni Yan Bingsan. Kung tutuusin, ang dati niyang sakit ay mas malala kaysa kay Yan Bingsan, at mas malapit siya sa kamatayan, kaya naiintindihan niya ang mood ni Yan Bingsan sa harap ng kamatayan, hindi kita matutulungan, at hindi ako kwalipikadong magsalita ng maayos para sa kasaharap niya. To tell you the truth, willing siyang iligtas ako dahil nangako ako sa kanya na haharapin niya ang pamilya yan. Wala akong pinagkaiba sa isang utusan na nasa harapan niya, sabi ni Chen Guang. Bagamat matagal na itong nahulaan ni Yan Bingsan, mahirap para sa kanya na tanggapin ito nang sabihin ito ni Chen Guang. Tinulungan niya si Chen Guang na makabangon, ngunit wala siyang nakuhang benepisyo. At saka, si Chen Guang ay may upang harapin ang pamilya yan. May mas masahol pa ba dito, kung hindi ka maiinip na hanapin siya, baka iba na ang resulta ng bagay na ito sa langit, pagpapatuloy ni Chen. Biglang naging mabangis ang ekspresyon ni Yan Bingsan. Galit niyang itinuro si Chen Guang at sinabing, tinuturuan mo ba ako ng leksyon? Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong ituro sa akin? Chen Guang, huwag mong isipin na kaya mong harapin ang pamilya yan kapag maayos ka na. Hanggat mayroon akong isang hininga, hinding-hindi ka hahayaan ni Yan Bingsan na magtagumpay. Chen Guang, kahit kamatayan, isasama kita. Nang marinig ang mga salitang ito, walang nagawa si Chen Guang kundi ang ngumiti. Kahit na namamatay siya, hindi siya mabubuhay ng mapayapa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.